Tila naging pipi at bingi ang mga taong dumalo sa pagdating ni Bongbong Marcos sa isang bayan ng Negros Oriental at ang pag-amin ni Andrew E. Naaman si Presderi, I'm not gonna take much of your time because kay balog ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra nato. Okay ra ba? BBM! 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 Dumata BBM! Mingaw. Okay, press. Okay na kita. Wa na'y lami. The entire people of Negros Oriental. Wa na'y lami. Let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, press. Thank you, Kanilan. And mahayong hapon. Maraming salamat po. Wa na'y lami, call. BBM! Matay, mingaw man. Alam mo kung sino ka man na, ang mga tao na pagod na, parang yung iba pumunta nga lang dyan, kasi may job fair kayo or may pamimigay kayong ayuda. Hindi dahil andyan ang presidente, wala nang gana. Kung sa Bisaya pa, wa na'y lami. Wala pong Andrew E. kung wala pong Sara na nagbigay daan na ako po'y isama sa entablado. Wala pong Andrew E. kung wala pong Sara na nagbigay daan na ako po'y isama sa entablado. Samantala, bigas na tinitinda huling-huli na binubukbok na ito courtesy sa channel ni The Wonders Philippines. Patuloy na inaalam ng Department of Agriculture kung bakit nahaluan ng bukbok ang itinitindang bigas sa isang kadiwa outlet sa Murphy, Quezon City. Hinala ng DA, posibleng napasama o binubukbok ang bigas sa bodega ng Food Terminal Incorporated at iimbestigahan ang handling at deliveries nito. Gayunman, sinabi ni DA Assistant Secretary Joycel Panlillo sa programang ASPN, ano sa palagay nyo na isolated case lamang ang nangyari at wala namang iba pang ulat sila na natanggap na mayroong bukbok ang bigas mula sa iba pang kadiwa stores. Ang nangyayari po kasi may mga deliveries po kasi kami from FTI ng mga bigas. Ito po yung aming distribution channel through FTI. So tinignan na po namin iyon. Yun nga po, isolated case. Pero kung paano po nakarating yung may bukbok na bigas ay sa ngayon po hindi ko po masasabi kung kasama po ba talaga iyon sa na-deliver or maaari po doon na po nagkabukbok. Yung mga posibilidad po iyon. So sana natin, sa inyo po matiyak, no? Pwede po naapektuhan sa hand. Kumpiyansa naman si Panlillo na malaking tulong para bumaba ang presyo ng bigas ang delivery ng 300,000 metric tons ng bigas sa iba't ibang lugar sa bansa sa pamamagitan ng pag-iral ng food security emergency. Pag nailabas na po kasi itong mga bigas na to, tataas po ang supply ng bigas sa merkado dahil sa law of supply and demand. Pag marami po ang supply ay nakakatulong po ito sa pag-stabilize ng presyo sa merkado at kasama po dito yung pagbaba ng presyo po ng mga existing kasi sasabay din po sila kasi kung mataas po ang kanilang presyo, yung mga ibang bigas po ay maaari pong maging matumal po ang kanilang paninda. Samantala, ipinaliwanag naman ng DA official na ang Rice for All program ay maaaring mabili ng kahit sino, habang ang 29 pesos na program ay para lamang sa vulnerable sector gaya ng senior citizen, persons with disabilities, solo parent at miyembro ng indigent na limitado ang dami ng bibilhin. Yung Rice for All po kasi para po talaga ito sa lahat. Yung 29 po ay doon nga po sa mga nabanggit ko lang po na sektor po ng ating punan. Pero yung Rice for All po kahit sino po, lahat po, wala pong pinipili, pwede
pong maka-avail po ng ating rice ball or all. Ang presyo nga po nito ay iba-iba rin po. Yung aming pong tinatawag na RSA 5 o yung 5% broken, ang presyo po nito ay 43 pesos po per kilo. Yung naman pong tinatawag naming RSA 25 or yung 25% broken ay 35 pesos po per kilo at yung 100% broken po or RSA 100 ay 33 pesos po ito per kilo. Ang dapat sa ganitong bigas mga kababayan na bagsak presyo dapat sa palengke tinitinda para mabili ng ating mga kababayan, yon nga lang kaya pala mura, ang presyo kasi mapapamura ka rin dahil bukbukin ang naturang bigas at para sa inyong opinyon. Comment down below, maraming salamat po.